verses 1 to 23. So sa ito ang doon karon salamat kay sa Ginoo nga nagapadayon niya para to ang buluhaton. And salamat kay naagya po yung mga pipilagyon niya ng padayon niya attend ani. Sa to ang pagpadayon nako i-share niya sa story sa usa ka greatest comeback sa bitaw lumba sa dagan. Una ato usa ka athlete mingan lang siya si Derek Redmond. Isa siya ka athlete sa Great Britain. Unya naabil siya atong Olympics sa Barcelona noong 1992. Unya kaya siya athlete, usa siya sa mga favorite niya mudaog tungkol sa iya kamaayo, paspas kayo siya mudagan, and then grabe yun ang iyang pag-train, grabe ang iyang effort sa pag-train para ma-develop yun iyang lawas para ani dula. And sa panahon sa contest na, so diyang sugo na, start na, grabe ang iyang confidence sa pagsugod yun. Pero halfway sa ilahang race, maayaw na hitabo ni collapse na siya galit, natumba siya. Naibalaan niya ni nagisi ang iyang hamstring. Ano yung hamstring ka ng galit? Likod sa paa na may muscle niya. Mga tulo na ang muscle niya nagisi. Tungkol sa nang sobraan ka ang tension ba? Kung sa iyang marami niya pagpaningkamot. So, ang nahitabo, nawala ang sugo niya ang tiil o nakatindog doon siya pero di na niya makakaayang matikam. So, grabe ang iyang kanang hilak ba? Pero nagparehan niya po siya sa pagkuhan kanang padayon sa race. Tapos, na isa ka tao, gikan sa audience, ditagan sa padulong sa katong natumbang na athlete. Pugnan siya sa mga guard pero wala siya napuggan kay ipadulong siya sa katong athlete nila tumba. Pero nabalaan niya iya na itong papa nagitabangan siya nga makalahos yun sa race, mahumag yun niya ang race masyadong nagkalisod na siya. So wala siya madaog pero nadaog siya sa kanang para sa mga tao siya ang daog ato kay bisan o di na siya katikan pero ipadayon gihapon niya ang dula ni human gihapon siya. And grabe kayo ni ka sa mga story, nindot kayo ng story sa history, sa running history yan nakahatag og inspiration sa daghang mga tao tungkol sa iyang pagtapos niya maayo sa race. And spiritually mo atong ibutang sa atong spirituhanon niya kinabuhi. Daghan nga mga believers, they also start with kanang maayo, with passion sa spirituhanon. They are very excited to serve. Kanang una bitaw nimo yun nga pagka-convert na sa Christian. Grabe ang kalipay bitaw, di ba? Grabe ang imuhang kanang kadasig sa pagsimba, sa pagbasa sa Biblia. Grabe ka-faithful, consistent sa church. But over time, daghan yung mga Kristohan nun ang na-fade ang ilang consistency. No, dili na consistent. Talagsa na lang mag-appeal, di na kayo gabasa sa Bible, dili na kayo siya consistent sa iyang pag-attend sa church. And muna yung problema sa daghan yung mga Christians karon. Many Christians started well, but they struggle to finish well. Napatay na ilang ng mga kaubalan nato. Sa una dasig naligayon pero karon wala nung nagsimba or karon di nung kain siya mahagilap or karon naluya naman siya. Mudaghan yung anak nga mga kaubalan nato nabugnaw na sila ang passion for the Lord. No, ano yung problema sa mga tao
nga usahay maayo ra sa sugod pero dili maayo ang pagtapos. So sa atong teksto karon, makita ni sa 2 Chronicles chapter 24 verses 1 hangtod sa 23. Pero I will be reading it sa 20 to 23. Ingon ang pulong sa Ginoo. Then the Spirit of God clothed Zechariah, the son of Jehoiada the priest, and he stood above the people and said to them, Thus says God, why do you break the commandments of the Lord, so that you cannot prosper? Because you have forsaken the Lord, He has forsaken you. 21. But they conspired against him, and by command of the king, they stoned him with stones in the court of the house of the Lord. 22. Thus Joash the king did not remember the kindness of Jehoiada, Zechariah's father, had shown him, but killed his son. And he was dying. He said, May the Lord see and avenge. Verse 23. At the end of the year of the army of the Syrians came up against Joash, they came to Judah and Jerusalem and destroyed all the princes of the people from among the people and sent all their spoil to the king of Damascus. Father God, we praise you, Lord, sa imong pag-uban ka na mo karon sa padayon mong mapagdasig ka na mo nga mag-ani karon sa Don't Watch. We ask, Lord, for your wisdom as we listen sa imong pulong karon. Tuloy kami Ginoo, badlongan kami kung namin kung naamo kay ang badlongon sa amo. Tuloy kami Ginoo, i-rebuke me o i-encourage me Ginoo. Aron nga naay mahita ko mga kabuuhan gyud sa mga kinabuhi para na malipay ka Ginoo o ikaw ang mga madayag kanunay. All this Lord we pray in Jesus' name. Amen. So, sa ato ang gibasa ng teksto sa 2 Chronicles, atong makita diri nga ang Ginoo nagatawag sa mga Christians dili lang sa pagsugod nga maayo, but to continually faithfully nga mag-serve sa Ginoo hangtod sa katapusan, no? Dili lang sa perbiro. Ang ato ang Christian life dapat mailhan with steadfast devotion. Mo na gusto sa Ginoo manatay steadfast devotion kanang kalig-on. Dili patarog nga devotion diya sa Ginoo, no commitment sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ang tanan nga mga anak niya magpabilin nga lig-on o matinud-anon hangtod sa katapusan, dili lang sa permiro. So ang question karon, how do we finish well in our spiritual walk with the Lord? Mo man ang gusto sa Ginoo, pero sa man nato, una by building a personal faith and not a dependent faith. Kanang daghan magod ang mga Kristohanon po niya dependent ang ilang faith. O sa may akong pasabot ani. So sa verse 2, giyon diri nga, Joash did what was right in the eyes of the Lord in all the days of Jehoiada the priest. So kaning statement or kaning verse is both encouraging and alarming. Manong encouraging man siya? Mano man kay si King Joash gibuhat niya unsay maayo sa tubangan sa Ginoo. No, maayo siya. Dito siya nga gibuhat ni Joash. But anong alarming mo po siya at the same time? Tungod kay gibuhat niya ni while Jehoiada was still alive. No, ang iyang mentor, ang iyang kanang nag-guide sa iya. So, ang iyang faith diri is dependent kay sa diha na namatay si Jehoiada, nawala po ang iyang pagka-faithful sa Ginoo. Usahay, naghanay po niya mga kaubanan nato, mga Christians, nga dependent po ang ilang faith. Wala sila ka ng kaugalingon ni faith. Dependent ang ilang faith. Kaya ano ba ka lang? Ako mo appeal si kuan fellowship, mo appeal ko. Ano mo so kanang kailangan kauban kung mo appeal sa mission, mo appeal ko. Kay siya rin lang gusto ma-partner mo. Di na mo siya ma-partner mo, di ko ganahan. May ana ba?
usahay people po, mo-appeal ko camp, kung mo-appeal ko siya camp, dependent faith. Musimba ko kung musimba ko siya. Usahay, ingon ani ang may tabo sa mga young people po. Mag-aagad lang sa ginikanan. Kung musimba ang ginikanan, musimba po ang anak. Pero hindi musimba ang ginikanan, hindi po musimba ang anak. Dependent faith. Wala yun kaya ng personal faith. Usahay, ingon ani ang problema sa daghan ng mga tao nga gaagad lang sa kadasig sa uban. Kung hindi na po madasig ng iyang kauban, hindi po siya madasig. Dependent faith. Mo ang reality karon daghan ingon ani. Pero gusto sa Ginoo nga ang imong faith must go beyond your pastor, must go beyond your parents, must go beyond your leaders. Dili ka mong sige agad sa uban. Kay sa panahon nga wala na sila, kumusta naman yung mga spiritual life? Madasigon ba kang gihapon? Nga madasigon ba kang masimba? Madasigon ba kang ang basa sa Bible? Madasigon ba kang makapilo midweek? Na ingon anak nga daghan kaayo nga mga tao na ingon anak ilahang ginaiya. So kani siya nga faith is a borrowed faith. Ginahulam ra nimo sa uban. Kung kay upap agad ra ka sa uban. So kaning borrowed faith dili na siya makasustain in seasons of testing. Sa panahon nga testingan ka, dili na makasustain kay hinulaman ra man ang pagtuo. Dili man yun na imong kaugalingon. O dili ikaw ang lig-on. O dili agad ra ka sa kalig-on sa uban. Now, to finish well, ang ato ang faith must be personal, not positional or relational. Dapat personal yun. Ang kita yun ang atong kaugalingon mo ay mahimong lig-on, no dili ta mag-agad sa kalig-on or kadasig sa uban. Ug mao ning nahitabo kang King Joash. Sa diha nga wala na si Jehoiada, wala na po ang iyang commitment sa Ginoo. Gibiyaan niya ang iyang pagserbisyo kang Lord. Di ba kay kanin si Joash, iyaman siya ang nag-lead sa pag-repair sa temple. And mo niya ito ang verse 2. Point number 2. Point number 2, by worshiping God from the heart, not just through activity. In verses 4 to 14, atong mabasa dira nga si Joash mo'y nagmulo sa pag-repair sa templo. Siya ang nag-organize sa paghatag, nag-organize sa pag-collect sa kwarta ng kinahanglan nila. Siya ang mag-encourage sa ilang generosity and iyang i-restore ang worship. Kung imong tanawon, nindot kaayo ang iyang gibuhat, di ba? Makadasig kaayo, makabless kaayo. But on the outside, kung imong tanawon, ang iyang spiritual life is healthy. But on the inside, in the later events, ato makita ang kanang subok ng kamatuoran nga na-restore to ang templo, but ang heart ni Joash wala na-restore. It is or it was not permanently transformed. Usahay daghan po ang kasama ng ingon ani. Grabe ka-active. Usahay leader pa jud. No leader sa church, nag-organize sa simbahan, but sa sulod ay wala tayong mga mabag-o ang kasing-kasing. No, grabe ka kanang alarming po ni kaayo kay daghan imong ani nga grabe ka active sa church, but ang ilahang kanang personal life, no, ang ilahang sulod wala tayong ma-transform. Muna nga sa panahon sa pagsulay, no, dali ra mangluod, dali ra masoko, dili makapasaylo. Kay wala man ang transform ang sulod. Pero makinahanglan dasig man siya kayo. Kung malibog ta ba, dasig man kayo, leader man kayo ni. Siya magdali usahay ang kanang grabe ka-active. Pero pag-abot sa panahon, sa mga pagsulay, dali naman to siya nakuan. Dali ra to siya ng pugnaw, dali ra ng luod. No, wala na simba. Man, sa external raman ang na-transform, wala sa sulod. Mo ni ang problema sa daghan ng mga Kristohanon ngayon.
no na ay external worship pero wala na pasabot nga naa ay siya eternal devotion to the Lord. Muna ang gusto sa Ginoo ay sa ato nga we will worship Him from the heart, not just through activity. No dili pasabot nga kanang active ka ayo sa church usahay, no kanang careful kay ka, kailangan kita karon may mag-ampok sa usa-usa. Kay wala ta kabalo sa spiritual life sa uban, no? Di mo kita makakita sa ilahang kasi Ginoo nga na sila kasing-kasing. Muna di kita magkumpiyansa kanunay nga lasing mo to siya, okay ra to siya mag-absent sa toong donuwas, magiging na ba? Pero usahay di siya okay ang iyang heart. So ato makita kay Emery nga it is very possible to sing worship songs. It is very possible to give offerings. Siguro ikaw ang pinakadako nga hatag sa imong tithes and offerings. Siguro ikaw ang pinakadako tingog sa worship. Ikaw ang pinakadaghan nga ginaserban nga mga ministry. Yet, naay mga possibility nga you are still drifting away from the Lord. No na yung nga you are very active but you are still drifting away from God sa inyong kasing-kasing. Muna nga gusto sa Ginoo karon ipahinumdum sa tuwa nga ang worship, it must shape how we live, not how we sing. No dili na makita sa usa ka kamaayong kanta, kundi ang pag-worship dapat mo na mo shape sa imong pagkinabuhi sa Christian. Usahay dili pasabot nga dagdag verses transform ng imong life. No, kay daghan mga tao po nga grabe sila ka maalam sa verses pero wala transform ilang life. Moto ba mo anak kanay ang mga tao? Ako moto kay ko. Kay kana si for example si Ilis Riano matay na bataon ko. Grabe di siya ka bright sa Bible. Halos memorize sa niya. Pero makita nimo ang iyang trabaho siguro sa pangdebate, no, sig pangaway sa ubang grupo. Pero dili na may gusto sa Ginoo. Wala makita ang gugma ba. So, grabe siya knowledgeable, pero wala niya na sa iyang kinabuhi. Wala na transform ang iyang life. No, dili gyud basihan kung unsa ka knowledgeable sa Bible, iyan na pud ka mature sa iyong spiritual life. No, dili gyud siya basihan. Daghang kaayo Kristohano niya pagka ng battle of verses, grabe ka, update. Memorize ang mga books of the Bible, pero wala sa heart ang transformation. Ang desire sa Ginoo nga naayod tay kanang surrendered life daily. Hindi kita magkumpiyansa kanunay. Kailangan kita magdepende sa Ginoo kada adlaw, mangayo sa iyang grasya kanunay. Kanang magpatabang ba, Lord, pinahangin lang sa imong grasya Ginoo nga makalahutay ko sa akong pagserbisyo. O grasya rin kita nang sa Ginoo. So to finish well, again, we must be sincere. No? Atong worship must be sincere and consistent. Mag-uban yun ang dua, sincere and consistent. Anong sincero, o niya consistent, kanang permanente. Okay, pwede man ka maging sincere, pero dili ka consistent. Diba? So mag-uban yun ang duha. Nya katulo katapusan, how can we walk or how can we finish well in our spiritual walk with the Lord is number 3, by responding humbly to God's correction, not rejecting it. So after na namatay si Jehoiada, katong unang iyang kanang guidance counselor na niya, nay nangabot yung mga officials, mga prince, nga mo ay nag-advise sa ilaha. Mga ungodly pagkit ni sila. So naminaw sila sa ilaha si King Joash. So ibuhat na siya mga butang nga dili ganahan ang Ginoo. Ilahan ang i-abandon ang balay sa Ginoo. No, ilahan mo i-repair, di ba? Pagkamatay ni Jehoiada, i-abandon na nila ang pag-worship sa Ginoo. O nagtukod silang mga Diyos-Diyos o mga Asherim and idols. So, suko kay ang Ginoo ani. Karon
Bisan suko ang Ginoo, nagpadala gyapon siya og kanang mubadlong sa iyaha. Ato makita diri nga grabe ang kanang mercy sa Ginoo ba. Bisan nung nakasala na ta, obvious na kaayo na nakasala ta. Sometimes tagaan kita sa Ginoo og warning, no di dayon taniya disiplina. Sometimes warning na pigit niya by sending people. So this time gipadala sa Ginoo si Zechariah. Kani si Zechariah mo ni ang anak ni Jehoiada, iyang guidance counselor nga namatay na, unya gipadala niya ang anak. Unya giwarning lang si Joash sa iyang mga gipangbuhat nga dili mao. Karon unsa may reply or response ni Joash? Wala siya naminaw sa warning sa Ginoo. Iyang gi-reject ang mga pagbadlok sa Ginoo, pag-correct sa Ginoo. Unya ang gibuhat ni Joash, gitugot niya ang pagpatay kang Zechariah. No, ilahang gipatay si Zechariah by stoning him. Kunya niyo si Zechariah katong mamatayin siya. May the Lord see and avenge. Muna nga pagka verse 23, disiplina gid sa Ginoo. No, gi-destroy si King Joash, no, namatay si King Joash. Gikuan ang iyang mga praise ng officials. And gisulong sila sa mga kalaban o gi-assassinate si King Joash. No, every time di ay natigid ta maminaw sa mga warning sa Ginoo, mga pagpadlok sa Ginoo, ang mahitabo naagi mga kadautan nga moabot. No, mo ginay reality sa atong kinabuhi. Sometimes ingon ana po nang ginabuhat sa daghang mga tao na anay mga pag-warning, mga pagpadlong sa Ginoo, usay gina-reject pa nato, no? Usay gina-silence nato ang voice sa Ginoo. So kani nga mga buhat ni Joash, mo na ang final stage sa iyang spiritual decline. No, na siya spiritual decline. No, wala nang iyang kadaasig sa iyang spirituhanon, no, gi-ignore na niya ang correction, gi-resist na niya ang kamatuoran, unya gipahilom niya ang tingog sa Ginoo by killing his messenger. Mura ba ka sa sakinan bitaw, di ba? Ang sakinan, nabiya na yung mga sa dashboard. Kasi ako makita sa dashboard, kung isang sa motor, naman sa motor po, kung sa kanang panel gauge niya, na diha ang odometer, na diha ang fuel gauge, mag-warning na lang kung umabot na sa pula kuan, meaning warning na lang na kailangan na magpagas. Usahay na pwede na kanang sa mga FI karon, sa mga motor na kanang sa engine niya na warning. So kung dili ka maminaw sa mga warning ng sakyanan o sa motor, kung sa may mahitabo, sige yapong nag-drive, di mo kasi kasuhon ang kuan, ang imuhang kanang warning sa imong motor. Kung sa may mahitabo, no, madaot ang motor. Ang uban motor karon kanang mga bagong mga gawas sa motor na siya kanang schedule kung kanusa ka mag-oil change. So kung dili mo na kanang atimanon nga mga pag-warning, ang muhamtong ina dito sa pagkadaot sa imong sakyanan o sa imong motor. Ug imo na po ang correction sa Ginoo. So kailangan ginato ni siya by humbly accepting and receiving it. No, dili nato ni i-reject ang mga pagpanulong sa Ginoo. So sa panahon nga i-convicta ni Lord, ang atong response should be repentance. Dili ta maging defensive. Kay sometimes ang Ginoo magpadala og mga pagpanulong through His Word, no, sa Bible. No, kung dili ka gabasa sa Bible, then maglisod ang Ginoo pag-correct sa imuha. Kung dili ka ma-correct, then magapadayon ka sa pagbuhat sa imong mga binuhatan nga di maayo. Meaning you are silencing His voice if you are not opening your Bible. And then, kung usahay, mugamit po ng Ginoo mga tao, no, para tayo correct, para tayo rebuke. And sometimes, tungkol sa pride lagi sa tao,
maging defensive to punta o ikorekta no labi na sa mga leaders. Isod kayo i-correct ang mga leaders or mataha kay ka correct kay leader ko na siya. Especially pastors. Mo agree ba mo nga ang mga pastors kailangan po i-correct? Kailangan po pagpadlong. Kailangan po o pag-review. Kay dili man po be perfect, no? Kailangan naman po may mga yan ang dili maayo ng mga mabuha. So kailangan yun ang message na kugahapon sa Pastor's Family Day, kailangan giminahin yung mga accountability circle or accountability partner. Okay, ang member, lisod ng mo review sa pastor, or di makaya ba, or mataha. Pero if pastor to pastor, mas paan siya, no, mas ideal siya. Mas sayon siya kay pastor to pastor man. So, muli ang mga kasagaran sa mga pamaagi sa Ginoo through His Word and sometimes through people like ang King Joash nung gigamit sa Ginoo ang anak ni King Jehoiada si Zechariah. And gusto sa Ginoo nga masabtan nato to finish well, it requires humility to be corrected until the end. Dili pasabot nga mature na ka sa pagpunalagad, taas na ka sa og serbisyo sa Ginoo, dili na ka pwede makorek kay kuan man imong naunaan bugay na ko sig simba nanigulang na ko diri nanggungis na ko diri sig simba sa Ginoo, ikaw bago pa lang ka. So sometimes finishing well requires humility to be corrected. But those who finish well are those who remain teachable. Importante po siya mga factor sa ato. Kailangan ta maging teachable, matudluan. So, sa ato kang kinabuhi karon, naapatay kinailang ang matudluan or basin kung tudluan ta, defensive kay ta. Murag mo ba ta? Dili magud. Murag yan na ba? Murag sa ba ta? Ingon ana ba ta? Naapatay prideful nga kasing-kasing nga dili mo dawat ko kining mga pagpadlong, or our faith dependent kana bang mag-agad na ka sa kadasig sa uban. What if ikaw na lang isa? What if wala kay mga kaubanan ng mga young people, kaubanan ng mga bagmen, kaubanan ng mga WMU? Mupadayon baka gihapon sa imong kadasig or basin ga-agad ra ka sa uban? Wala kay mga kauban, dili ra mo ka magpadayon. No, dependent faith. Yung mga anak ba faith or naatay personal faith. Ngayon bisag wala natay kauban, wala natay mga mentor, padayon gihapon ta maging faithful sa Ginoo. So mo yung mga kailangan nato isipon, kailangan nato i-assess sa kinabuhi, kailangan nato i-evaluate. Gusto sa Ginoo nga ang tanan niyang mga anak magsugod nga maayo, kunya matapos pud nga maayo. Nung dasig sa una sa ilang first time nga nakadawat sa kaluwasan, gusto po sa Ginoo maging dasig po ka hangtod sa matigulang na ka, hangtod nga sa pagbalik sa Ginoo. Padayon niya pa itong kadasig, consistent, sincere, and consistent. So if na yung mga panahon nga makafeel taog ka ng kabugnaw, makafeel taog kaluya, pwede man ta mo mga sa Ginoo, Lord, tabangin ko nga bisan o nibati ko kaluya kay man na valid man na ng mga pagbati mo tinuod na yun na mao yun na ang reality sa atong kinabuhi. Kita mo yun na mabati na yun taning mga anak, pero atong pangayon sa Ginoo, Lord, tabangin ko nga upadayon gihapon ko taliwala sa mga kabugaton sa akong kasing-kasing. Nung pangayon ko nato sa Ginoo na sa panahon nga mabati pa o mga kabugnaw, mga kaluya. So mo ni ang pulong sa Ginoo, mo ni ang mga gustong mabuhaton sa Ginoo, and labos na natong mga katangan diri nga God is kanang very merciful. He is full of grace ato buhatan yun siya o kanang pag-extend sa iyang grasya sa ato, even if natin mga kakulangan diya sa iya. So let us pray. Father, salamat sa imong mensahe nga nagapahinumdum sa amo nga ikaw ra yun ang among Diyos nga maluluyon nga ang
sulod, wala ni wala may kadasig mo ampo personally, wala may kadasig nga mo basa sa mong Bible personally. Sometimes, Lord, every Sunday rin yung nabasa sa Bible, maka-open sa mong Bible. Lord, tabangin mi nga, dili maging mong ani mong kinabuhi. Help us, Lord, to be sincere and consistent. Dili lang sa gawas, dili lang may maging active sa mga physical na mga activity, but maging active po ni spiritually and personally sa mga spiritual life, Lord. Tuloy may Ginoo nga mubuhat ang mga butang nga malipay ka. Kasi kami kanunay Ginoo, badlong kami, and tagay may heart, Ginoo nga mudawat sa imong mga pagpadlong. O dili lang mo i-reject ang imong hanggi mo, Ginoo. And Lord, kasi kami nga among i-desire sa mga kasing-kasing, mas tanan ang pagkabuhaton, ikaw di mo i-malipay, Lord. Kaya mo mani ang ang katuyuan, usa sa mga pinakadakong katuyuan, nga ikaw mo imong pasidunggan sa mga kinabuhi. Magamit ang kinabuhi for your glory. Holy Lord, we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen.